Nagkunwari siyang natutulog sa leather na sofa, ngunit nanatiling matalas ang isip, sinusukat ang katapatan sa loob ng bahay na itinayo sa tahimik na takot. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa salaming dingding, habang ang mga nakatagong pagkalugi ay unti-unting sumisira sa kanyang imperyo ng mas mabilis kaysa sa inaamin ng sinuman. Bago tayo magsimula, sabihin sa comments kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin! Sa kabilang dulo ng silid, tahimik na nagtrabaho ang kasambahay. Walang kamalay-malay na siya ay bahagi ng isang pagsubok na idinisenyo upang ilantad ang katotohanan sa likod ng makintab na yaman. Naniniwala siyang ang pera ay nagbubunyag ng karakter. Ngunit ngayong gabi, gusto niyang patunayan na ang integridad ay maaaring umiral kahit walang kapangyarihan o pagkilala. Ang kanyang kumpanya ay dahan-dahang bumabagsak, mga kasosyong lumalabag sa kontrata, mga account na unti-unting naubos sa likod ng maingat na itinanghal na tagumpay. Napansin ng kasambahay ang mga dokumentong nakakalat malapit sa laptop, mga numerong kumikislap sa dilim na parang tahimik na babala. Nagatubili siya, alam ang mga hangganan, ngunit mas malakas ang bulong ng responsibilidad kaysa sa takot na mawala ng tanging trabaho. Pinagmamasdan siya ng bilyonaryo sa ilalim ng kalahating nakapikit na mata, inaasahan ang kawalang pakialam, inaasahan ang katahimikan, inaasahan ang likas na instinct ng kaligtasan lamang. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan, isang bagay na hindi kayang ihanda ng anumang financial report o executive meeting. Sinuri niya ang mga numero, nakilala ang mga pattern mula sa nakaraan na walang nakaisip na taglay niya ng tahimik. Sa katahimikan ng silid, nabuo ang isang desisyon na hahamon sa kapangyarihan, sa pagmamataas, at sa kahulugan ng tiwala mismo. Lumapit siya sa laptop, huminga ng maayos, sinuri ang mga numerong nagsasalaysay ng tahimik na pagbagsak at nakatagong pagtataksil. Inaasahan niyang siya ay tatanggalin, ngunit sa halip ay hinarap siya ng tanong kung bakit pinili niya ang panganib kaysa sariling kaligtasan. Ang sagot niya ay dumating ng simple at matatag. Ang mga kumpanya ay itinayo sa tiwala at bumabagsak kapag ang katahimikan ay nagiging proteksyon para sa kasinungalingan. Nakinig siya ng walang pag-interrupt, kinikilala ang sinseridad na hindi mabibili ng kontrata at hindi kayang likhain ng anumang estratehiya. Inabot niya ang drive, iniaalok ang ebidensya, hindi bilang paratang kundi bilang responsibilidad na dapat ibahagi ng sinumang nakakakita ng katotohanan. Sa kanyang mga mata nakita niya ang refleksyon ng pamumunong matagal na niyang nakalimutan, pamumunong nakaugat sa pananagutan, hindi lamang sa dominasyon. Napagtanto niya na ang pinakamalaking kahinaan ng imperyo ay ang distansya mula sa mga tapat na tinig na tahimik na nagtatrabaho sa labas ng boardroom araw-araw. Ang umagang iyon ay nagmarka ng pagbabago, hindi lamang sa yaman, kundi sa pag-unawa kung ano talaga ang nagpapanatili ng kapangyarihan sa mahihirap na panahon. Ngunit mas malalim na pagtataksil ang nanatiling nakatago, handang hamunin kung ang pagtubos ay makakaligtas sa darating na pagharap. Tahimik niyang ipinatawag ang senior partner, tinatago ang pagkaapurahan sa ilalim ng kalmadong otoridad na hinasa ng mga taon ng pamumuno. Dumating ang tao ng may kumpiyansa, walang kamalay-malay na ang mga numerong minsang nakatago ay ngayon nakalantad sa pagitan ng katotohanan at kaparusahan. Maingat na inilagay ang mga dokumento sa mesa, ebidensyang inayos ng walang puwang para sa pagtanggi o pagantala. Umiti muna ang partner, ngunit agad na natigilan, nakilala ang mga pattern na tanging maisala lamang ang makakakilala sa ilang segundo ng pagtingin. Lumawak ang katahimikan, dala ang bigat ng mga desisyong sumira sa kabuhayan, habang tinatago ang kasakiman bilang estratehiya ng paglago.